Magandang umaga po sa inyong lahat. Tanghali. Magandang tanghali pala. Pasensya na po kayo. Mga minamahal ko mga kapatid, ako po isang misyonaryo ng Islamic religion. Kaya alam po ninyo ako mga kapatid na makapagbigay sa inyo ng kaunting pagpapahayag patungkol sa aming relihiyon. Pero wag po kayo mag-alala, hindi po ako manghihingi ng pera o mangungulekta o may bibentang gamit. Wala po. Bawal po sa Islam ang ipangalat o ipangaral ang kaisahan ng Allah na manghihingi ng pera sa mga tao. Bawal po yan. So ibig ko sabihin mga minamahal ko mga kapatid, just like in Christian, ito po ang sharing natin between Christian and Muslim. Mga minamahal ko po mga kapatid, my name is Ernesto Cruz. Ako po'y taga Maynila. Puro Tagalog po talaga ako, but my mother is Chinese, half Chinese. When I revert to Islam, my name now is Abdurrahman. Ang pangalan ko sa Islam is Abdurrahman. Makikita nyo ako sa internet, YouTube. I-type niyo sa YouTube at saka sa Facebook, Philippine Islamic Propagator. Wala po kaming ibang ginawa kung hindi magsalita sa mga Kristiyano para sabihin ang kaisahan ng Allah, kung sino si Prophet Muhammad, ano ang Quran, sino si Jesus sa Islam. Kaya lang mga minamahal ko mga kapatid, humihingi ako sa inyo ng malaking dispensa. Huwag po sana ninyong isipin na ang pagsasalita ko rito ay panlalain sa inyong relihiyon. Kasi po babanggitin ko po si Jesus. Hindi po ako umikot sa buong Pilipinas para laitin ang pananampalataya na may pananampalataya. At hindi ako umikot sa buong Pilipinas para laitin ang inyong relihiyon. Bagamat ako ay magsasalita lamang patungkol sa aming relihiyon at kayo na po ang pahala, inshallah, sa tulong at gabay ng Allah. Sana maunawaan ninyo at sana magsama-sama tayo sa pagpupulit magtakila sa Allah. Sino ang tinatawag na Muslim na inaakala ninyo? Tingnan po ninyo ang suot ko. Pag nakita ninyo may suot ng ganitong isang tao, sasabihin nyo Muslim. Pero pag tinanggal ko na to, hindi nyo na pwede sabihin na ako isang Muslim. Right? Dahil wala na akong doon, wala na akong kutob kung tawagin pa. Ang ibig sabihin ng Muslim, mga minamahal ko mga kapatid, ang nilikha ng langit at lupa, ang nilikha ng naglalang ng langit at lupa. Ang araw, ang buwan, ang bituin, yan ay matatawag ng Muslim dahil nilikha po yan. Si Adan, nilikha ng Allah, lahat ng lalaki si Adan. Si Eva, nilikha ng Allah, lahat ng babae si Eva. Nagkataon, ang Maranao, Maguindanao, Tausug ay tribo ng mga taong nagpatuloy at hindi umalis sa pagpupurit pagdakila sa kaisahan lamang na naglikha ng langit at lupa. Anong ibig sabihin ng kaisahan lamang? Ang naniniwalang talagang isa lang ang naglikha ng langit at lupa. Hindi tatlong persona, o hindi si Jesus o Espiritu, o Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Hindi po. Siya po ang Allah. Sa salitang Aramaik ng panahon ni Jesus, nung bago siya namatay, sabi niya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ang Allah siya si Eloi na sinamba ni Jesus. Sa Hebrew, sa kasulatan ni Moises, David, Abraham, at tinatawag nila Moises sa encyclopedia, Elohim, siya si Elohim, siya ang Eloi sa Aramaik, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na sinasamba ng mga kamusliman. So ibig sabihin, ang isang tao na hindi nagkaroon ng kaakibat sa pagpupurit pagdakila sa naglikha ng langit at lupa. Just like 10 Commandments. Ang 10 Commandments ay kinikilala ng mga Muslim sa pangalang Tura. Ang sinasabi niyo sa puputang kautusan. Sa amin po yan, Tura. Ang kasulatan ni David na sinasabi niyo mga kawikaan. Sa Biblia na tinatawag naming Sabur. At ang mga gawa ni Abraham na tinatawag ninyo mga gawa. Sa Biblia na tinatawag naming Kalatas. At ang Biblia na tinatawag ninyo ay kinikilala namin bilang sa pangalang Angel. Ang Angel ay binanggit sa Quran. Ang Quran ay naisulat sa Aramaik, sa Arab. Ang kasulatan ni Jesus ay naisulat sa Aramaik. At ang kasulatan ni Moises, David, Abraham ay naisulat sa Hebrew. Walang Muslim na hindi kumikilala sa lahat ng propeta. Pag ang isang Muslim hindi niya kilala si Jesus bilang isang propeta, hindi siya matatawag na Muslim. Kapag ang isang Muslim hindi niya kilala ang lahat ng kasulatan, hindi siya matatawag na Muslim. Ang Islam, pamamaraan ng buhay sa pagpupurit, pagdakila, pagkilala sa naglikha ng langit at lupa. Hindi po relihiyon ang Islam. Kaya lang po binabanggit ng aking mga kapatid na sinasabing relihiyon ng Islam para mas madali nyo maunawaan at madali kayo magkakaintindihan sa pag-uusap. So ang Islam is pamamaraan ng buhay sa pagpupurit, pagdakila. Halimbawa, sabi ng Allah, siya lang ang Diyos natin, huwag tayong magtatambal, huwag tayong haharap sa ribulto, huwag tayong haharap sa mga larawan, hindi siya nagsakatawan tao, wala siyang anyo. Sabi nga ng Quran, Qul huwa lahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ipinapahayag namin sa inyo ang Allah nag-iisa, siya ay ganap sa tiga nating lahat, siya naggalang ng langit at lupa. Hindi siya pinanganak at hindi nagkaanak, ang Allah walang katulad.
ikaw ay isang Muslim na babaybay sa Islam. Ang pangalawa, maniwala tayo sa lahat ng propeta, pati ang huling propeta si Prophet Muhammad. At pangatlo, paniwalaan natin ang lahat ng kasulatan, pati ang kasulatan ni Prophet Muhammad na tinatawag naming Quran. At pangapat, magdasal tayo na 5 beses ang araw, o lagi tayo magdasal sa Allah. At tayo ay mag-fasting na katulad ng ginawa ni Jesus na nag-ayuno o fasting na tinatawag naming Ramadan. Lahat ng propeta nag-fasting. Lahat ng propeta nag-fasting, sila po ay nag-Ramadan na katulad ng aming ginagawa. At lahat ng propeta na kahit na si Jesus ay nagpapatira pa pagka sila ay nagdadasal na katulad ng ginagawa namin. Ano yung pagpapatira pa? Sinusubsob ang mukha sa sahig, tanda ng pagsambat ng pagtakila kay Elohim na siya ang Eloy na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, ang pangapat, magbigay tayo ng tulong sa mahihirap na tinatawag na sakat o sadka. At ang panglima, sa 5 pillars, pumunta tayo sa kauna-unahang simbahan itinayo ni Prophet Abraham sa Saudi Arabia, sa Makkah. Kahit 1 beses lang, kung kaya mo o hindi, okay lang. Yan po ang mga maiinam na gawain na pamamaraan ng Islam na tinuro ng Allah at ng mga propeta na katulad ng huling propeta si Prophet Muhammad. Mga minamahal ko mga kapatid, si Jesus ay kinikilala ng mga kamusliman bilang si Isa. Mapapansin po ninyo, meron po siya 4 na letra sa ibabaw at sinasabing Idre. Ang Idre po ang ibig sabihin niyan, Isa Nazareton Rey Ayudeus. Si Isa na taga Nazaret ang hari ng mga Hudyo. Si Jesus na si Isa ay nagturo na sampahin ang kanyang Panginoon, ang aming Panginoon. Alam namin na si Isa na si Jesus ay ginawa ng Allah at alam namin ibabalik siya ng Allah. Mga minamahal ko mga kapatid, pwede ko na pong putulin ang aking sinasabi. Huwag na po natin masyadong pahabain. Ang importante, nakapapot sa inyo na may isa pang Muslim o kung meron bang Muslim na nagsasalita sa mga sasakyan. At narito po ako para magpakita sa inyo ng isang simpleng sistema ng pagkakaunawaan ng Kristiyano at mga Muslim. Huwag kayong papayag, mga mahal kong Kristiyano, na ang relihiyon na maging dahilan ng ating pagkahati-hati. Kung meron kayong kapitbahay ng mga Muslim na sinasabing Muslim, maranang maging tanaw-tawsog, at sila ay gumagawa ng kasamaan, siya ay Muslim, hindi siya bumabaybay sa Islam. Mananagot siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng mabuting gawa ng isang tao na mananampalataya ay may kagantihan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mabuting gawa. Ang anumang kasalanan ng kanyang ginawa o pagkakamali, singliit man ang atomo ng kanyang ginawang mali, ay meron kabayaran, kasalanan, kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ito. Pamayamal mitkala, zarating kay Reyara, wamayamal mitkala, zarating sa Reyara. Yan po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kaya kung sino man ang Muslim na kinikilala nyo, maranaw man siya, maging tanaw man siya, tausok man siya, baligis naman siya, sila po ay magbabayad sa kanilang pagkakamali. Pero hindi nagsabi ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nagsabi kay Noah, hindi siya nagsabi kay Moises, kay David, kay Abraham, kay Jesus, at ulit propeta na sampahin mo ko, gumawa ka ng masama. Sampahin mo ko, magbenta ka na shabu, sampahin mo ko, magdulot ka ng ulo, sampahin mo ko at manghitap ka, at sampahin mo ko at manloko ka ng tao. Wala po sinabing ganyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit nagkakaroon ng pagkakamali ang mga Muslim? Ang sabi ng Allah sa Quran, ang lahi ni Adan magkakasala. Kung sa Muslim merong gumagawa ng masama, meron din naman sa iba't ibang relihiyon. Walang perfectong tao. Ang lahat nagkakamali. Huwag niyong tingnan ang ugali ng tao o huwag niyong titingnan ng tao. Magbasa po kayo, alamin, magsaliksik sa Islam. Dahil ang Islam ang pamamaraan ng buhay sa pagpupuri at pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah, magkita-kita na lang po tayo sa paraiso. Mga minamahal ko mga kapatid, ano man ang nasabi kong hindi maganda, patawarin niyo po ako. Hindi po ako napanito para sabihin ko sa inyo wala kayong kwenta at kami meron at kami walang kwenta at kayo meron. Huwag po kayong papayag na tayo ang magkaroon ng pagkakahati-hati. Why? Ang tatay nyo si Adan at si Eva, magkakamag-anak lang po tayo. Iisa lang ang ating pinagmulan. Ayaw mo tanggapin ang aking paliwanag, walang problema mga minamahal ko mga kapatid. Kung tinanggap mo, ito'y maliwanag, ito'y mabuti para sa iyo. Kaya naman, kung magpapaliwanag ka, kung hindi ko tatanggapin ang paliwanag mo, wala rin problema ako para sa iyo. So magkakaroon tayo, meron tayong freedom of speech, meron tayong freedom of religion. Magkakapatid tayo, magmahalan tayo, mahalin natin ang ating presidente, mahalin natin ang ating gobyerno, sumunod tayo sa batas. Yan po ang Islam, ang kapayapaan. Submission, isuko natin ang ating sarili sa naglikha ng langit at lupa. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Paumanin po sa anumang store kung akin na ibigay sa inyo. Ganon din sa ating driver po ako sa ating conductor. At sa kumpanya ng bus na ito, paumanin po sa pag-i-store po namin. Ito na may minsan lang. At kami po ay pauwi na, maybe I go to Cotabato or maybe Malabang para mangaral pa ng mga Kristiyano at mga Muslim din. Kaya naman mga minamahal ko mga kapatid, uulit po sa inyo, huwag po kayong papayag na ang relihiyon na maging dahilan para tayo magkahati-hati. Magkatulungan tayo, magmahalan tayo para sa kalalakas ng ating pamumuhay dito sa mundo.
At kung hindi man ninyo matanggap ang aking mga paliwanag, but at least kinanto ko ang mga puso ninyo, kayo po'y mahal po namin bilang isang Muslim. Ang isang Muslim na hindi niya minahal ang kanyang kapatid na Muslim o kanyang kapitbahay na Kristiyano o Budahismo, hindi siya Muslim. Maraming po salamat. Maganda po tanghali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid na mga Musliman. Kung meron man.